Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Nagsimula ang pelikula sa isang guro na si Lana. Kahit na siya ay may edad na ay napakaganda pa rin. Habang siya ay nagtuturo, may isang estudyanteng lalaki ang nakatingin sa kanya. Sa sobrang tagal nakatingin ni Benny ay napansin ito ni Lana, kaya tinitigan niya rin ito na may kasamang pagsusungit. Nang matapos ang klase, sinundo ni Lana ang kanyang anak at sumakay na ito sa kanyang kotse para umuwi. Maya-maya ay nakita niya ang binatang si Benny mula sa malayo. Napatingin ito ng matagal sa binata na para bang unti-unti siyang nagiging interesado kay Benny. Kinabukasan, habang nasa klase, isang batang babae ang nakipagtalo kay Lana habang nagtuturo ito. Dahil doon ay lumabas ang babae sa kanyang klase. Habang si Benny naman ay muli na naman nakatingin sa kanya, dahil doon ay napaisip si Lana sa motibo ng binata. Sa break time, habang nagkakape, napansin ni Lana mula sa bintana ang binatang si Benny. Nakikipagtalo ito sa batang babae na nakaaway kanina ni Lana sa klase. Napagtanto ni Lana na ginagawa ito ni Benny para sa kanya, kaya labis itong nababahala sa pangyayaring iyon. Kaya nakipag-usap siya sa isa pang guro at tinanong niya kung ano ang pag-uugali ni Benny. Sinabi ng guro sa kanya na si Benny ay bago lang sa kanilang eskwelahan at maganda naman ang mga ipinapakita nito. Sa mga sumunod na araw, tinawag ni Lana si Benny upang kausapin ito ng silang dalawa lang. Pagpasok sa isang silid na walang tao, agad niyang tinanong ang binata kung ano ang problema nito. Subalit sinabi ni Benny na wala siyang problema at nakangiti niyang sinabi kay Lana na kung ano ba talaga ang gusto nito. Dahil sa salitang iyon ay nagbigay ng ibang kahulugan para kay Lana na ang isang simpleng tanong na nagmula kay Benny. Subalit sinabi ni Lana sa binata na siya ay isang bagong mag-aaral at nais niya lamang siyang tulungan. Ngunit muli lang sinabi ng binata na wala siyang problema at tinanong niya ulit si Lana kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Dahil doon ay napagtanto ni Lana na hindi ito nakikinig sa kanya, kaya tumayo ito at umalis. Nang matapos ang klase ay pauwi na sana si Lana, ngunit nakita niya ang bag ni Benny na naiwan, kaya natigilan ito. Kinuha niya ang bag at sinuri niya ito habang walang ibang tao sa silid. Nakita niya ang damit ng binata, kaya kinuha niya ito at saka inamoy. Samantala inakala niya na mayroon nanonood sa kanya, ngunit walang ibang tao ang nandun. Kaya nagmamadali siyang nagtungo sa CR upang pakalmain ang sarili. Nagulat siya nang makita niya si Benny na nandun at nilapitan siya nito, pagkatapos ay hinawakan niya ang mga bundok nito. Subalit bawal natin itong ipakita, kaya mag-like and share ka muna para lahat tayo masaya. Nang hahalikan na sana siya ni Benny ay kumawala ito at sinabi niya sa binata na mali ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay nagmamadali itong umalis. Lumipas pa ang ilan araw, lalo napapadalas ang pagtitig ni Benny sa kanyang guro. Tinignan siya ni Lana na may galit sa kanyang mukha at patuloy na umiwas sa binata. Subalit kahit anong gawin ni Lana para makaiwas ay ayaw pa rin siyang tigilan ni Benny. Sinabi ni Benny kay Lana na magkita sila sa labas ng school pagkatapos ng klase dahil nais nitong makipag-usap sa kanya. Agad naman tumanggi si Lana sa nais ng binata at pagkatapos ay umalis. Nang papauwi na siya, nakita ni Lana na nasira ang side mirror ng kanyang sasakyan at wala siyang nakitang ibang tao na nandun. Pagdating niya sa kanilang bahay, may isang hindi kilalang tawag sa kanilang telepono at paulit-ulit siya nitong ginugulo. Kaya naisip niya na ang taong paulit-ulit na tumatawag sa kanya ay walang iba kung hindi si Benny. Noong araw din na iyon ay pumasok siya sa kanyang klase, subalit hindi pa man siya nakakapasok sa silid ay nakita niyang nakaupo ang binata. Nabigla ito at napaatras sa takot matapos niyang makita ang binata. Dahil doon ay hindi na tumuloy si Lana sa kanyang klase at umuwi siya sa kanilang bahay. Gumugol siya ng maraming oras kasama ang kanyang pamilya at sinamahan niya ang mga ito ng ilan araw. Kinabukasan nang magtungo siya sa art gallery, hindi niya inaasahan na makikita niya doon si Benny at nakatitig ito sa kanya. Nilapitan siya ng binata, subalit natakot ito at nagmamadaling umalis. Pagsakay niya sa elevator, nagulat siya nang makita niyang nakasunod pa rin si Benny sa kanya. Nagkatitigan ang dalawa at maya-maya bumigay na rin ang masarap na guro. Agad siyang sinakmal ng binata habang hawak-hawak nito ang kanyang dalawang bundok at dito na nangyari ang inaasahan natin mangyari. Nang matapos ang kanilang rambulan, napaisip si Lana na mali ang kanyang nagawa matapos niyang makita ang kanyang asawa at anak. Nagsisi ito sa kanyang nagawa, kaya nagplano ito ng paraan para mawala si Benny sa eskwelahan.
Kinabukasan pagpasok niya agad siyang nagtungo sa opisina at palihim niyang kinuha ang papel ng pagsusulit. Inilagay niya ito sa damit ni Benny dahil plano niyang mapatalsik ang binata sa eskwelahan. Inisip nito na kung hindi mawawala si Benny ay patuloy lamang siya nitong guguluhin at masisira pa ang kanyang pamilya. Samantala hinuli naman si Benny ng mga polis dahil sa pagnanakaw nito sa kanilang pagsusulit. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Lana habang nakatitig ito sa binata. Makalipas ang 1 linggo nakalabas si Benny sa kulungan dahil nakapagpiyansa ito. Nang malaman ito ni Lana ay nabahala siya sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Naisip niya na kayang gawin lahat ni Benny ang anumang bagay para lamang makuha siya nito. Ang isa pang kinakatakot niya ay baka masira ng tuluyan ang kanyang pamilya. Kinagabihan hindi siya makatulog dahil paulit-ulit niyang naalala si Benny kaya gumawa ulit siya ng plano kung paano mawala ang binata sa kanyang buhay. Kinabukasan nagpunta siya malapit sa bahay ni Benny na sakay ang kanyang kotse. Naghintay siya hanggang makalabas ang binata. Paglabas ni Benny umalis ito gamit ang kanyang motorsiklo kaya agad naman siyang sinundan ni Lana. Patuloy niya lang sinundan ang binata sa maingat na paraan upang hindi siya nito mahalata, hanggang sa makakita siya ng magandang tiyempo upang isagawa ang kanyang maitim na balak sa binata. Agad niyang binangga ang motorsiklo ng binata dahilan para bawian ito ng buhay. Sa huling eksena ng pelikula ay hindi makapaniwala si Lana sa kanyang nagawa kaya napaiyak na lang ito. Sa huli huwag tayong magpapadala sa tukso ng buhay dahil ito ay panandalihang ligaya lamang. Si Lana ay natukso sa kanyang estudyante kaya nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ang panandalihang ligaya ay ang kapalit nito ay panghabang buhay na pagsisisi. Kung nagustuhan mo ang recap huwag kalimutan mag-like at comment. Pakipindot na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga parating ko pang mga video.